How do you define a competent leader? Ako kasi, ito hindi to original. Ito yung definition ng asawa ko sa isang competent leader. Dapat matino at mahusay. Hindi pwedeng matino lang. Kasi pag matino lang na hindi ka mahusay, nasi-short change mo yung constituency mo na umaasa sa'yo. Pag sinabi natin mahusay, hindi ito yung IQ above the roof. Pero pag sinabi mong mahusay, nag-aaral. Inaaral niya yung trabaho niya. Hindi pwedeng hindi niya alam yung nangyayari. Ako sa akin, yung leader, kailangan siya maging inspiring. Kailangan nire-respeto siya. Kung nabibring out mo nga yung the best in every Filipino, yun yung magandang leader eh. Na una, unifying ka, mahalaga na careful kami sa mga sinasabi namin. Lalo na yung Pangulo. Kasi yung sinasabi niya, ang pagtingin ng iba policy. Kasi pag sinabi mong patayin ng mga drug addict, kahit biro yun, meron mga pulis na abusive. Meron mga pulis na pag narinig yun, kahit hindi biro ka lang, o kahit hindi ka seryoso, wala ka namang order, yung napadala mo sa kanyang mensahe, okay lang. Diba? Pag sinabi mo, hulihin yung mga tambay, kahit wala kang direct order, may mga excited na mga na gustong magpupugi, magpalakas. At para respetuhin ka, kailangan maramdaman ng pinakamalayo at pinakamaliit mong constituent na nire-respeto mo sila. Kasi pag wala yun, parang ang hirap. Tingin ko kasi kaya lang natin mag-move forward pag proud tayo ng Pilipino. At inaako natin yung responsibility na kabahagi ako ng pag-progress ng bansa. So pag inisip mo na gobyerno lang yung may responsibility gano'n, wala na. Talagang ganito lang tayo. Pero kung every citizen would feel na bahagi ako, pero ma-achieve mo kasi yun pag naging inclusive ka at na-inspire mo yung pagiging Pilipino nila.